So, ngayon, dumako naman tayo ngayon sa series circuit. Nagawa na natin yung parallel circuit. So, ngayon ay gagawin naman natin ay series circuit. So, bago tayo dumako sa paggawa ng Tinkercad sa series circuit ay kailangan muna natin ulit kumputin yung example na binigay dun sa Tagalog dun sa series circuit. Okay, so para maintindihan natin yung paggawa natin mamaya sa Tinkercad. Gaya lang din sa parallel, gumawa at nag-compute ulit, nag-compute tayo para maintindihan natin yung paggawa dun sa Tinkercad. Okay, so magawa na tayo ng box ngayon. Kada resistor may ohms yan sila. So nakalagay dito ay 4 ohms. Okay, at dito naman ay 5 ohms. Dito naman ay 6 ohms. Okay. So ngayon, itong mga ohms na to ay gaya ng sa parallel kanina. Ito ay R1, R2, and R3. Ayan. So, ang kailangan natin na hanapin dito ay ang RT, which is yung resistor, total resistor, and at ang current total, tsaka yung voltage. Ayan. Ngayon, kunin naman natin ang resistor. Okay, ito yung formula ng resistor. Formula. Insert tayo ng formula. Then, ang formula na itong resistor ay RT equals R1 plus R2 plus R3. Ayan. So, ano yung R1, R2, and R3 na yan? Ito yung sa taas. Yung 4 plus 5 plus 6. Ngayon, ang gagawin natin to sa mga ohms na to ay pagpa-plus lang natin. Add lang natin, okay? So, add. So, magka-calculator tayo dito para makita natin yung total nila. So, 4 ay hindi. Kasi utak na lang natin. Maliit na number lang pala to. Okay, so 4 plus 5 9 plus 6 15. So, meron tayong 15 dito na total. So, ito yung resistant natin. Okay, so lagay natin dito ay 15 volts. Okay, RT, total resistant. Ngayon naman ay kukunin naman natin ngayon ang IT. So meron na tayong total resistant dito, which is 15. Okay, kunin naman natin ngayon ang IT. So gaya dun ng sabi sa video, ang tatandaan doon ay dapat ang current niya ay equal lang sa series na dumadaloy. Yun ang dapat tandaan, na dapat ang equal lang ang series na dumadaloy. Okay, so moving on sa pagkuha ng current total. So ito naman ang formula ng current total. So IT equals I1 equals I2 equals I3. Ayan. So, para makuha natin ang IT is gagawin natin IT equals voltage, total voltage over resistant, total resistant. Okay? Ayan. So, meron na tayong given dito sa dalawang to, which is 12 sa volts. Ayan, 12. Nakikita ba sa camera? Ayan, 12 sa volts. At ngayon naman, sa total resistance, meron tayong nakuha kanina na 15.
So, ngayon, di-divide lang natin to para makuha natin ang total current na dumadaloy sa circuit. Pagkakaalala ko, yun ang sabi kanina, yun ang sabi sa video sa Tagalog. Okay, so, i-divide lang natin to, 12 divided by 15, at meron tayong total na 0.8 amps. Okay, so lagay natin dito IT 0.8 sorry guys, ayan ang pagkuha ng formula sa IT ay ito, ayan. So IT equals the total voltage, ayan, and total resistance. Okay, so ayan. Ngayon naman, dumako naman tayo sa pagkuha ng voltage. So, meron na tayong IT dito, which is 0.8 amps. So, ngayon ay pupunta naman tayo sa voltage. Ngayon, ang formula sa pagkuha ng voltage ay wait lang, nakikita ba? Ayan. Ngayon naman, ang pagkuha sa formula ng voltage ay V1. Okay, V1 equals R1 times IT. Okay. Ayan. Ngayon, may given tayo sa dalawang to. Ang R1, kung babalikan natin kanina, tingnan natin dito sa screen, it's 4 ohms, nakalagay siya dito. Ngayon naman, times point, yung nakuha natin kanina, which is 8 amps. Okay? Ngayon naman, isa-solve natin to by multiplication. Ayan, multiplication. Ayan, so-solve natin to by multiplication. So, so-solve natin sa laptop. So, 4 times 0.8 equals 3.2. So, for sa total ng V1 equals is 3.2 volts. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa pagkuha ng V2. Okay? So, pagkuha ng V2 ay R2 and times IT. Okay, so sa R2 naman, tingnan natin dito kung ilang ohms siya. Okay, so ang R2 dito ay 5 ohms times 0.8 lang ulit, 0.8 amps. Ngayon, times natin sila, may total na, okay, total, lagay ko na total, which is yung nalagay ko kanina is equal. So, 5 times 0.8. So, merong 4 amps dito sa V2. Lagay lang natin, total V2 equals 4 amps. Okay. So, ngayon naman, V3 equals R3 times IT. And sa R3 naman, meron tayong ilang ohms ba? Tingnan natin. Merong 3 ohms times 0.8 lang ulit, 0.8 amps. Okay. So, total natin to, kagaya din sa ginawa natin sa una at sa pangalawa, ito times lang din natin ulit para makita natin yung total. So, 3 excuse me, 3 times 0.8 equals, meron tayong mali yung mali yung total natin. Sandali lang. Wait lang, R3. 3 ba to? 3. Isa pa, 3 times 0.8. 0.8. So, merong 0.8. Hindi siya tumutugma, guys. Sandali lang ha. Sandali lang. So, 3 times 0.8 plus 2
2.4 siya nakalagay dito. Sandali lang guys.